sa isang sorpresa. Sorpresang hinatid ng mga malulupit, matatapang. Hindi na po sila 18, 22 na sila. Parang mga senador lang 22 Dating 18 magigiting na Marines, naging 22 na. Nadagdagan ng 4. Dapat 14 pa idadagdag dyan, pero tinapatan na lang nila siguro yung 22 na mga senador. Kasi di ba si Jinggoy suspendido 90 days. Tapos si Bato nagtatago. So from 24-22, tinapatan ng 20 tong senador, tinapatan ng 22 na kargador. Lupet Oo, at napakahusay ng mga nangyari ngayon. Ang daming mga revelasyon. Noon kasi pinapatayan ng boses etong mga tao na ito pero kanina napakalakas ng mga boses nila at for the longest time, simula noong mga unang press conference nitong magigiting na mga dating mga Marines, dating mga sundalo, dating mga nasa serbisyo, na ginawang mga basurero ng mga kurakot sa gobyerno, alam ninyo noon, ang nagsasalita, masyado pa silang mahiyain tahimik lang sila, gumawa lang sila ng mga affidavit nila, pero parang hiyang-hiya sila magsalita, hindi pa sila, parang para silang mga mahiyain pa sa camera, mahiyain pa sila sa media, tapos hindi pa sila sanay. Kasi sanay man lang yan, mga yan, makipaglaban, makipagbakbakan dyan sa kabundukan. Hindi sila sanay, mga bossing, na hindi sila sanay na maging katulad natin ba, madaldal, yung epal-epal. Hindi, tahimik sila. For how many press conferences, hindi tayo masyadong nakukumbinse, gawa ng ang usual na nagsasalita ay yung kanilang abogado lamang na si Attorney Levy Baligod. Pero noong nakaraang interview natin kay kay dating Congressman at Secretary Mike Defensor, sabi natin sa kanya, alam nyo sir, sa totoo lang, kasi naganap pa yung hearing dyan sa Senado di ba? Yung sinabi nilang parang yung halos nawawala-wala pa yung mga internet. Kung nakikita natin, halos karamihan din ng mga nagsasalita doon, si Levy Baligod pa din, nagbibigay ng kanyang mga statement. Yung mga sundalo, parang mahiyain pa rin sila. Hindi ko alam kung intimidated ba sila, pero sabi nga nila, hindi nga kami takot sa bala Hindi nga kami takot sa NPA, hindi nga kami takot sa Abu Sayyaf Hindi nga kami takot sa ISIS, tsaka sa Mauti dyan pa kaya. Hindi rin sila masyadong nagsalita noon, kaya parang hindi masyadong nakukumbinse yung taong bayan. Maraming naniniwala sa kanila, pero parang hindi pa masyadong nakukumbinse kasi nga syempre sinisira yung kanilang kredibilidad. Sinasabi na binabayaran daw sila ni Mike Defensor ng milyon-milyon. So kanina nagulat ako kanina kasi all out na sila. Parang nakinig si Congressman Mike Defensor doon sa huling interview ng Banatero sa kanya. Kasi yun ang in-open up ko sa kanya Sabi ko, sir, napakaraming mga nangyari dito sa Senado, and nakita ko para kaya sinisira nila yung kredibilidad ng mga 18 Marines na ito nung pumunta dyan sa Senado. Kaya nila sinisira kasi hindi sila masyadong nagsasalita Bakit natin kailangan magsalita para sa kanila kung sila naman ay naniniwala at sa ulo naman nila yung mga pinagagagawa nila? Sayang naman siguro nilang sagutin kasi ang tao na hindi nagsisinungaling, mga bossing, ang tao na hindi nagsisinungaling, maniwala kayo, kahit paikot-ikutin mo yung tanong, hindi mo yan mababali Pero ang taong nagsisinungaling, kahit gano'n siya kasinungaling, kahit gano'n siya kaperpekto, kahit gano'n siya ka-eksperto sa pagsisinungaling, dahil nagsisinungaling yan, pag pinaikot-ikot mo yung tanong, pabago-bago na nasagot niya para si Ramil Madriaga. Di ba yung kidnapper na si Ramil Madriaga na gagamitin ng Kongreso bilang kanilang testigo laban kay Inday Sara? Diyos ko po. Wala na bang iba? Pero ayun nga mga bossing, itong mga sundalo, alam ko naniniwala ako sa kanila Hindi ko pa sila nami-meet personally kasi hindi ko nga alam ba't sinama ako ni Trillanes sa kaso niya sa ibang mga banateros hindi ko pa nakikita personal itong mga itong mga militar na ito, at hindi ko pa sila nakakausap na namin si Levy Baligod, nakausap na namin si Congressman Mike Defensor, pero itong mga ito hindi ko pa sila nakakausap, so hindi ko sila ma-judge yung kanilang character kapag sa personal, kasi syempre yung banateros na iba, si Coach Oli, si Master Judea, Banat Bay, tsaka si paring RJ, nakausap nila itong mga ito at nakausap din nila off air. So sila kaya nilang siguro while conversing with them, kaya mong i-judge yung character ng tao kahit na hindi mo naman 100% na ma-judge yung kanilang character, pero at least makikita mo ito bang tao na to, may topak ba to, may saltik ba to, abnormal ba to? Hindi pa.
So, kaya ini-request ko kay Congressman Mike Defensor. Sabi ko, siguro next time, boss, mas mabuti kapag humarap sila ulit dyan sa Senado at sila ay in-interview or sila ay pinakinggan, siguro mas mabuti na sila ang magkwento ng kanilang istorya. Kasi kapag gagaling yan sa abogado, ano na yan? Hindi, second-hand information na yan. Hindi na yan first-hand information. O hindi ba? Parang pwedeng sabihin mo na hearsay na yan kasi galing na nga yan sa kanilang abogado eh. So, mas mabuti siguro sila. And sabi sa akin ni inassure sa akin ni Congressman Mike Defensor. And ako din na nagsabi nun kay Mike Defensor, hindi ko alam. Alam ko naman na pinagpaplanuhan na nila yun. Pero sabi ko, kung pinipigilan tayo dyan sa Senado, bakit hindi natin ganapin sa ibang lugar? Ba't hindi natin gawin sa ibang lugar? Total naman, kako, yung mga tao naman mas interesado kaysa sa Senado. Mas interesado naman sila doon sa naging press conference ni Atty. Levy Baligod at ng 18 Marines noong nagpatawag ng consultative meeting. Itong blue ribbon, red ribbon, black ribbon. Itong putragis na ito na si Erwin Tulfo na Diyos ko, lumabas na naman yung pangalan. Ayun nga, nawindang ako kasi hindi pa natin naririnig natin nagsasalita sila pero masyadong matipid. Pero kanina lahat ng mga katanungan ng mga tao doon hinarap talaga nila, lahat ng mga pictures na ipinakikita nila kasi matagal nang pinakikita yan, kahit sa may Senado pinakita yan pero hindi nabigyan ng linaw ano ba yung mga pictures na yan pero napakahusay nung nangyari kanina kasi nabigyan ng liwanag ano yung mga pictures na ipinapakita tapos may mga video pa. Tapos sinabi pa nila na hindi sayote ang laman ng ng maleta na yan, pera yan laman ng maleta na yan. Ang talino ng mga militar sabi nila, sa totoo lang naman kung sayote ang laman ng maleta na yan, bakit pa kailangan ng bulletproof na sasakyan? Bakit pa kailangan ng armado kami na kinukonvoy pa namin yung mga maleta na yan kung sayote tsaka pansit kanto ng laman yan? O kaya chapsuy? O hindi ba? Tama nga naman, sentido common. Sinasabi nitong mga bobong mga congressman tsaka mga senador na wala naman daw silang sinasabi na pera yung dala nila. Wala naman daw silang prueba, pakita na pera yung dala nila. Ang sinasabi lang naman itong mga ito, sinasabi lang naman namin kung ano yung alam namin. Wala naman kaming inaakusa. Hindi naman namin inaakusahan kung sino. Basta sinasabi lang namin ayon sa experience namin kung ano yung aming mga naranasan at mga inutos sa amin. O kung sinabi sa amin pag-akit namin doon sa taas, sinabi ito, basura ito, di basura tawag namin. Kung sinabi pera at nakikita namin, binibilang nila yung pera, di alam namin na pera yan. Pero common sense, kung ang laman nito graba, putangin na niyan, bakit ko pa kailangan mag-armas? Nilagay ko pa yan diyan sa mga armored vehicle at bakit namin pagtutulong-tulungan buhatin niyan kung putragis ang laman niyang buhangin? Tanga-tanga ng mga nagko-question nito Bakit? Kung halimbawa, damit ang laman niyan, putangin na yung magtatayo ng ukay-ukay si Martin Romualdez? Na mali-malitang damit yung idinideliver sa kanya. Tsaka kung damit ang laman niyan, hindi yung ganyang kabigat. Sobrang bigat daw, enough daw pag nalaglag daw yung maleta, nasisira yung zipper. Mantakin mo bawat isang maleta 50 milyones ang laman, ilang bundle na pera yun. Ang papel pag pinagsama-sama mo yan, subukan mo magbuhat ka ng limang bundle ng bond paper. Pucha, mabigat yan. Imagine mo kung ganong karaming papel yung nakalagay dyan. So sabi nga nila, putangin na ninyo, kung sayote laman yan, hindi na namin binantayan yan. At saka kung sayote laman yan, pucha, ba't kailangan pang iutos sa amin yan? Pwede naman sila bumili sa palengke. Narinig natin yung kanilang mga narinig natin mismo yung kanilang mga sinasabi. Again, liwanagin lang natin, etong mga 18 Marines na to, meron ba silang inaakusahan? O wala naman silang inaakusahan, hindi naman nila sinasabi na magnanakaw si ganito, magnanakaw si ganyan, magnanakaw si ganyan. Wala naman silang sinasabing gano'n. Ikinikwento lang nila kung ano yung kanilang karanasan. Ano ba yung kanilang karanasan? Ano ba yung kanilang trabaho? Saan ba sila galing? Paano ba sila ni-recruit? Paano ba sila inuutusan? Kinukwento lang naman nila at kanino sila nagdi-deliver. Kinukwento lang naman nila, sinabi ba nila na nag-deliver kami sa ganitong tao, nung kay Arnold Clavio, nung kay Ramon Tulfo. Sinabi ba nila na nag-deliver sila ng pera na galing sa pagnanakaw yung pera na yan? Hindi naman nila sinabi na gano'n. Basta ang sinabi nila na nagdi-deliver kami ng pera dyan. Kung saan galing yung pera na yan, hindi namin alam. We are just assuming dahil sa laki ng korupsyon at umamin naman yung amo namin si Zaldico na sa korupsyon galing itong mga pera na ito. Binigyan niya ng patunay yung testamento, yung statement ni Orly Guteza noon na basura. So doon sila nagkaroon ng idea na galing nga sa nakaw yung kanilang mga pinagdi-deliver. Kaya sila lumabas. Pero wala silang inaakusahan. Hindi nila sinasabi na yung perang i-deliver namin kay Trillanes, yung perang i-deliver namin kay Tito Soto, galing yan sa pagnanakaw. Wala silang ganun sinasabi. Klaro klaruhin natin yan. Wala silang ganun nilalabas, tama? Ang sinasabi lang nila, nalalahad lang nila yung kwento. Ngayon kung meron kayong question tungkol sa mga pinagsasasabi nila,
O di tanungin nyo sila, o sa tingin mo ba galing ito sa flood control project? Hindi ko alam sir, hindi naman yan sinasabi nung amo namin eh. Basta ang sinasabi nung amo namin, itong mga pera na ito, kunin nyo dito, ihatid nyo kay ganito. Yun lang ang sinasabi nila, nagatid kami ng pera kay ganito, kay ganyan, kay ganito, kay ganyan. Kung saan galing yung pera na yan, it's up to you to know kung saan galing yung pera na yan. Kaya kailangan ipatawag si Martin Romualdez, ipatawag ito si Zaldico, at ipatawag itong mga tao na itong tumanggap ng pera o para malaman kung saan ba galing yung pera na yan. Halimbawa si Stella Kimbo o nakatanggap siya ng pera, saan galing yung pera na yan? Yun lang naman eh. Wala naman sinabi yung mga 18 Marines na galing yan sa Nakaw eh. Galing ito sa Bingo, galing sa Tong Eats. Wala silang sinabing ganun. Alam nila lehitimo yung trabaho, negosyo neto ni Zaldico. So kung naghahatid man sila ng pera doon, hindi na nila trabaho na tanungin saan galing yung pera na hinahatid nila. Basta ang trabaho nila, binabayaran sila para ihatid yung mga yan. At sinasabi lang nila sa inyo kung kani-kanino sila naghatid ng pera. Ngayon kung ako halimbawa, nakatanggap ako ng pera, bakit ako bakit ako magagalit kung nakatanggap ako ng pera? Kung ako halimbawa si Arnold Clavio at alam ko na wala akong ginagawang masama kung tumanggap man ako ng pera, pribado man ako na tao. Tumanggap ako ng pera na ganyan, binigay sa akin. Sinabi ba nung nagbigay ka Arnold Clavio na galing sa pagnanakaw yung perang tinanggap mo? Bakit defensive ka? Oo, nakatanggap nga ako ng pera. Di ba? Pwede mo naman sabihin ganun. Nakatanggap ako ng pera kasi may utang sa akin si Zaldico eh. May binili sa akin ng sasakyan eh. Hindi ba? Pwede naman ganun eh. Ngayon, kailangan mo ipaliwanag kung saan galing at kung para saan yung perang ibinigay sa'yo. Kung halimbawa, ako, pribado naman ako na tao, di naman ako taga-gobyerno. Binigyan ako ng pera. Para saan yung pera na yun? Binigay sa akin. Pamasko daw sa akin. Ano naman, masama ron. Hindi ko maalam kung saan galing yung pera na yan. Basta alam ko, binigay niya yan sa akin. Di tinanggap ko, bigay yan eh. Regalo yan eh. Diba? Ano naman masama ron? Walang masamang tumanggap ka ng pera kung alam mo malinis ang pagkatao mo. Pero kung tumatanggap ka ng pera para magpropaganda laban dito sa mga tao na to at pagtakpan yung kanilang pagnanakaw, ibang usapan yan. Ibang usapan yan mga bossing. Taragis kayo. Katulad niyan, kung si Ramon Tulfo nabigyan siya ng pera, isang envelope, magkano? 5 milyon. Trabaho ko naman yan. Broadcaster ako. Pinasusulat niya ako ng magagandang bagay para sa kanya. Binayaran niya ako. Di tatanggapin ko. Trabaho ko yan eh. Kung sumusulat ako para kumita ako ng pera eh. Ano naman masama ro? Sinabi ba nung mga Marines na itong perang ibinigay namin kay Ramon Tulfo galing ito sa pagnanakaw? Wala naman sinabing ganun. Masyado kayong obvious kayo ah. Sinasabi niyo kagad, hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Sabi ko nga sa inyo kung mga pribadong mga tao naman kayo, hindi naman masamang tumanggap ng pera. Masama tumanggap ng pera kung ikaw ay isang halal ng taong bayan, kung ikaw ay taga-gobyerno. Pero yung mga pribadong tao na pinibigyan ng mga pera naman, katulad halimbawa si Andrew E. Si Andrew E, tumanggap siya ng pera noong kampanya. Hindi niya alam kung saan galing yung tinanggap niya. Pero ayon kay Toby Chanco, tumanggap daw yan ng 60 million. Dininay ba ni Andrew E yun? Hindi, talent fee niya yun eh. Nagtrabaho siya eh. Nagnakaw ba si Andrew E? Hindi, kumanta siya eh. Binayad sa kanya eh. Tatanong niya pa ba kung saan galing yung ibinayad sa kanya? Basta ang importante, itong talent fee ko, kakanta ko, magrarap ako sa mga kampanya natin, bayaran nyo ko, ganun. Masama ba yun? Hindi naman. Hindi naman masama yun kasi hindi man alam ni Andrew na galing sa nakaw yan eh. Ngayon, kapag umamin yung nagbayad sa kanya na galing sa nakaw yan, doon magkakaproblema si Andrew eh. Tama ba? Tama ba yung sinasabi natin? Halimbawa ako, diniliberan ako ng mga Marines na yan. Sasabihin ko kung ba't ako diniliberan. Bakit ko sila ididimanda? Kung totoo naman diniliberan nila, nagdeliver talaga sila sa akin ng pera. Malay ko ba kung saan galing yung pera na yan? Basta sabi nila, sir, ito, galing to kay Zaldico. Kung halimbawa man ako taga-media tumatanggap ako ng pera para sumulat ako ng paborable na balita para sa'yo. Anong masama ron? Trabaho mo naman yun. Di ba? Si Erwin Tulfo nga broadcaster lang si Erwin Tulfo Pero nakita mo 600 plus million ang kanyang net worth. Saan kukunin yan? Ng isang normal na broadcaster lang. Hindi ba? Kaya nga may mga namamatay na mga broadcaster dahil may mga broadcaster na naniningil. Halimbawa, ang gagawin ng isang broadcaster, babanatan itong isang kumpanya na ito. Tapos aaregluhin siya ng kumpanya. Itigil mo na yung pagbanat sa akin, babayaran kita. Maraming mga media personalities ang gumagawa niyan. Yung iba hindi tumatanggap ng bayad. Talagang pag nakikita nilang mali, gagawin nila. Kaya aalukin yan sila ng bayad nitong mga magnanakaw sa pamahalaan. Ngayon, pag hindi nila tinanggap yung bayad na yun ang gagamitin. Mag-hire ng mga tao na papatay sa kanila. Kaya marami ring namamatay na mga media personalities. Linis-linisan kasi kayo, yan ang problema Napaghalataan kasi kayo.
si Ramon Tulfo at saka itong si Arnold Clavio na paghahalataan kasi si Arnold Clavio takanta din ako. Sa buong lahat naman ng mga taga GMA7, namatay na lang si Mike Enriquez, hindi naman ganyan. Si Mel Chanco, sila Jiggy Manica, o sino-sino pa mga nandiyan dyan, sila Vicky Morales, dyan sa GMA7. Nakikita mo ba sila na nagtatanggol kay Bongbong Marcos? Nakikita mo ba sila na nagtatanggol kay Martin Romualdez? Nakikita mo ba sila na binabarug at na ginugulpi itong mga Duterte? Hindi naman. Bukod tangi man si Arnold Clavio. O kaya ngayon, magdududa ka, napadalan pala siya ng pera. Ngayon may isip mo, kaya pala. Kaya naman pala, galit na galit si Cara David na sinasabi niyang hindi sila bayaran kasi baka si Cara David hindi talaga bayaran. Baka si Mel Chanco hindi talaga bayaran. Baka si Vicky Morales hindi talaga bayaran. O kasi makikita mo, hindi sila nagtatanggol kay Bongbong. May galit man sila kay Inday Sara at sa mga Duterte pero hindi nila masyadong pinapakita. Pero ito si Arnold Clavio, hayag yung kanyang pagiging anti-Duterte, hayag yung kanyang pagiging pro-Marcos. Sinasabi nga niya na ang pinakamagaling na presidente, si Marcos Sr. at ang pangalawa sa pinakamagaling, si Marcos Jr. Abay, kaya naman pala. Mapapaganon ka di ba? Pero, ang masama kasi dito, okay man lang kung halimbawa pinagbenta ni Arnold Clavio yung kanyang prinsipyo sa pera, okay man lang yun. Ganun naman talaga ang buhay Everything is for sale for the right price. Alam nyo ba yun? Na even if you don't want to sell this thing, meron siyang sentimental value sa'yo for the right price. Halimbawa, ang halaga nito 5 piso, bilhin sa'yo ng 10 milyon, puta, hindi mo ibibenta. For the right price, everything is for sale. Papamali ba natin kung for the right price for sale yung prinsipyo ni Arnold Clavio? Dali-dali naman ang ganyang gagawin Ibabatiin lang naman natin lahat ng ginagawa ni Bongbong Marcos, aawayin lang naman natin si mga Duterte at pababuin lang naman natin yung mga Duterte sa platform natin O kung halimbawa man, binenta ni Arnold Clavio yung kanyang prinsipyo, o ano naman ang masama doon? Walang kwenta yung pagkatao niya, pero busog naman siya, paldo naman siya. O di ba? Ang tanong dito is, para sa akin, kung nabibili yung prinsipyo niya, siya yun. Pagkatao niya yun. O, sa kanya yun. Kabahuan niya at kapangitan niya yun. Pangit na nga siya, kapangitan niya pa yun. Pero ang masama nito, kung alam mo na galing sa nakaw yung ibinabayad sa'yo, tapos tinatanggap mo, yun ang masama. Okay lang tumanggap, pero kung yung tinatanggap mo, alam mo na in good faith ibinigay sa'yo. Pero kung alam mo na galing ito sa kabulastugan, galing ito sa magnanakaw, kung alam mo na drug lord yung nagbibigay sa'yo ng pera, para pabanguhin mo yung pangalan niya, alam mo na drug lord siya, pero pikit mata ka, yun ang masama dyan. Kaya naman pala, bukod tangi, dalawa yan, si Ramon Tulfo at saka yan si Arnold Clavio, nang ingay-ingay. Si Ramon Tulfo, gawa ng chismis, banat ng banat sa mga Duterte, bati ng bati sa Marcos, ganun din ito si Arnold Clavio. Oo, lahat ng mga ginawa ng Duterte mali sa kanya. Lahat ng ginawa ni Bongbong Marcos kahit wala naman, putang ina, maganda sa kanya. Kaya naman pala. Tapos ngayon nagagalit kayo. Tapos ngayon magdedemanda kayo. Wala naman sinabi yung mga tao na nanggaling sa nakaw yung mga ibinigay sa inyo. Sinabi lang naman ng mga tao is nag-deliver sila sa iyo. Paano kung utang yan? Pwede mo naman sabihin na utang niya sa akin yan kung talagang utang yan. Kaya bayad niya yan sa manika. Kasi yung manika ko si Arn. Hiniram niya sa party niya yun ang bayad ni Arn. Ganun. Utang ina ninyo. Yan ang sinasabi ko sa inyo, gagawa-gawa kayo ng mga sarili ninyong mga multo. Tapos ngayon, ayan na, lumalabas yung mga baho ninyo. Walang bahong hindi lalabas, ang bagoong. Putang ina, kahit takpan mo yan, bagoong yan. Mangangamoy yan. Kahit yung tae mo, ilagay mo sa bulsa mo, ilagay mo sa plastic. Tapos ilagay mo sa bulsa mo, maniwala ka, sisingaw at sisingaw yung baho niyan kasi tae yan. Yan ang problema natin mga bossing. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di
sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuurungan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap